Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ika-4 na linggo ng Kwaresma, unang Biyernes, pagdedebosyon natin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang ating mga pagbasa ngayon ay nagbibigay ng malinaw na katotohanan sa kung ano ang aasahan ng isang taong magsisikap na maging tapat, totoo sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa katapatan, dahil sa katotohanan, ang taong magsisikap mamuhay dito ay uusigin, tutuliksain, iiwasan, iiwanan, at talagang daranas ng matinding pagsubok. Pero panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. Sino mang maging tapat hanggang sa huli ang siyang gagantimpalaan. At ang biyaya na tatanggapin ng sino mang susunod ng buong katapatan at buong katotohanan sa Diyos ay magkakamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Pero alam nating lahat, hindi madali ang sumunod, maging tapat at maging totoo sa pagsisikap na sundan ang halimbawa ng ating Panginoon. Napakahirap magpakatotoo. Napakahirap magpakabuti. Makakalaban mo ang marami. Makakabagka mo ang marami. Di ba yan yung narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan? Sinasabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid sapagkat hadlang sila sa ating mga balak. Kapag magsisikap ang tao na mamuhay ayon sa turo at aral ng ating Panginoon, makakabagka niya ang mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. At alam nating lahat ito. Kung gusto mo ng buhay na tahimik at payapa, tumahimik ka. Huwag kang magsalita. Huwag kang makialam. Kung gusto mo naman ng buhay na magulo, sige, magsalita ka. Sige, sabihin mo ang totoo. Parang ganyan ang maaaring mangyari kapag tayo ay magsasabi ng totoo o kung hindi tayo magsasabi ng totoo. Umaasa ang Diyos, sasabihin natin ang totoo, mamumuhay tayo sa kabutihan, sa katapatan, sa pagsunod sa kanyang kalooban. Alam ng Diyos na magiging mahirap ito para sa atin. Pero kung hihingin natin ang kanyang tulong, ipagkakaloob niya ang kanyang biyaya. Kaya kung ang kalakaran sa mundo, kung gusto mo ng tahimik at payapang buhay, manahimik ka. Huwag ka magsabi ng totoo. Alam nating lahat, hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. Ang naaayon sa kalooban ng Diyos ay ang pasanin ang ating krus araw-araw at sumunod sa Kanya. At ang krus na dapat nating pasanin ay ang krus ng katotohanan, katapatan, pagiging matuwid, pagiging masunurin. At sa paggawa natin ng lahat ng iyan, alam nating lahat,
marami ang magagalit at hindi matutuwa. Pero huwag nating kalimutan, alam ng Diyos ang lahat. Nakikita ng Diyos ang lahat. Kung tunay na tayo ay gagawa ng mabuti at mamumuhay sa katwiran, sa katotohanan at kabutihan, ang Diyos na nakakakita ng lahat ng iyan ang siyang magbibigay sa atin ng biyaya upang maging tapat sa huli. Mga kapatid, tunay na napakahirap ang magsabuhay ng inaasahan ng Diyos sa atin. Pero tandaan natin, nauna nang dumanas ng matinding sakripisyo, hirap, sakit at kamatayan ang ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama, dahil sa kanyang paninindigan sa katotohanan, dahil sa kanyang pagsisikap na gumawa ng mabuti, siya'y ipinako sa krus. Pero hindi nagtapos ang lahat sa kamatayan. Siya'y nagtagumpay, siya'y muling nabuhay. Kaya may malaking pag-asa para sa mga taong magsasabuhay ng mabuting balita. May malaking pag-asa sa mga magsisikap na maging tapat, totoo at masunurin sa kalooban ng Diyos. Amen.